Hi. So this will be our second episode. We will talk about the um, municipal building permit and um, our social media marketing, no? And some other issues na kinakaharap po ng ating business sa ngayon. So number one ay yung tungkol po sa municipal building permit, ni-require po ng municipality ng Calatrava na mag-submit ang mga business owners ng municipal building permit to make sure na yung mga lessor ay mag-process po ng building permit and makapag-register po ng kanilang mga rental, kanilang mga may i-register po sa munisipyo yung kanilang mga business establishments na yung mga parentahan nila. So this will be a huge adjustment for me kasi nga po lilipat po tayo ng pwesto. Masakit man kasi nga po nakapag-build na tayo doon ng customers, wala tayong magawa kasi nga po yung aking inuupahan wala pong building permit kasi nga po sako pa po pala ng road widening. Sa part ko naman mahirap naman na mag-register tayo sa munisipyo, asikaso tayo BIR, at the end of the day pag natapos na po yung allowed months sa atin na makapag-operate, makapag-adjust, panibago na naman. So ulit na naman tayo ng prosesong register kasi nga po lilipat tayo. So ganun po yung mangyari. Iniiwasan po natin yon. So marami pong maapektuhan, like yung ating proximity to our customers kasi nga po doon tayo malapit sa National High School. So napakalaking factor po na yung ating customers, which is yung students, mawawala. But then dito natin makikita na kung hanggang saan yung potential. Dito natin malalaman kung magiging mas mabili pa kasi nung andun po tayo sa pinapwestohan natin ngayon dun sa may school, pag bumili po yung mga nanay talagang okay to the max, no? Napakalaki po ng binibili. Isang nanay katumbas na ng maraming estudyante kasi nga po di hamak naman na mas marami silang pera at saka syempre alam nila yung mga pangangailangan ng kanilang asawa, kanilang mga anak, ganun. So marami talaga sila bumili. Jackpot talaga tayo pagka nanay. So sa kabilang banda naman mawawalan tayo ng maraming customer kasi napakagandang tingnan ng ating tindahan pag napupuno, no? Napupuno po kasi lagi ng students. So tingnan natin pag lumipat tayo sa bayan, wala pa naman masyado tao sa bayan, no? So ginawa rin po ito ng municipality ng Calatrava kasi nga po from being 5th class municipality, lipat sila 4th class. So malaki po yung income na dapat kitain ng isang munisipyo. So siguro nga o di kaya ito na yung pagbabago, no, na kanilang gagawin in order na makalikom din ng new streams of income kasi nga po yung mga nagpapaupa dito ay walang building permit. So kita pa yung munisipyo once kukuha ng building permit. And aside from that, hindi pala registered dito yung mga nagpapaupa. May mga nagpapaupa dito na registered pero kukunti lang. So ganun po yung mga nangyayari dito. Sa akin naman hindi na yung bago kasi nga po nakapagnegosyo na tayo sa first class municipality dun po sa Ojongan, no? Na kung saan napakaraming requirements. So sanay na po tayo sa mga ganitong bagay. Aside from that, ayun. So pag-usapan natin yung magiging social media marketing strategy natin. So kahit pa paano po nakapag-training din po ako before ng social media marketing.
siguro po ang ating first concern ay yung ating brand awareness at yung maliban sa brand awareness, syempre papasok na din yung location ng shop at yung existence ng iyong shop. So magra-run tayo ng ads sa Facebook, and aside from postings sa aside from ads, gagawa din po tayo ng mga organic sharings, no, para sa ganun mas matarget natin yung dapat matarget. Kasi nga po, anong gagawin natin dun sa organic na reach, no? Gagawa po tayo ng gagawa po ako ng mga discounts and promos for every time na i-share nila yung post. So in that way, mas maraming makakakita po ng ating mga pinagpo-post, ano. At saka syempre, meron po tayong active group dito sa Calatrava. So lagi po tayong magpo-post doon for updates. Ayun po, no? And ano pa ba ang ating issue and concern or topic? Ayan, so share din po ako sa inyo ng mga nangyayari na sa akin ngayon. Nung December, konti po yung stock natin kasi nga po medyo pinatagal yung cycle, ano, ang pinagkukunan natin, kung kaya't halos walang naiwan sa atin kasi nga po yung atin yung mga pull out lang po na stocks. So ang nangyari, ako po yung nagsuffer kasi wala na akong paninda this December at ngayong January, first week of January. But then meron tayong capital na na-build na, pwede na tayong kumuha rin, no, ng para sa atin mismo ng mga stock, yung talagang mga sealed bales. Kasi po yung mga pinagbebenta natin ay mga pull-outs na mga sale, which is magaganda pa naman kasi nga po may 2-week cycle sila na sinusunod. So talagang magaganda yon. So hindi na po antay na maubos, talagang every 2 weeks kuhanin na natin. So tinutuloy lang natin dito yung sale, which is swak na swak sa ating market sa ganitong class ng municipality. So ayun, medyo natakot lang, pero aside from the costing, no, tiningnan po natin yung turnover at yung capability na kumita kung mako-cover niya yung cost. So far yung kayang-kaya naman po, no. Kung sa stocks pa lang nakukuha na natin ng 1 to 2 days yung ating every 2 weeks po kasi. So sa 2 araw kuha na natin yung capital, at then plano po natin ngayon kumuha ng regular na tendera, no. So tingnan natin, no, kung makakaya. But then kayang-kaya po 'yon, ano. So maliban doon, huwag tayong pakampante. Haluan natin ng dasal at sipag, no. Yun lang siguro. So dito na siguro magtatapos ang ating episode. Ayan, no? Nakabuo na rin ako ng 9 minutes. Na-discuss natin dito yung regarding sa ating building permit, at then yung pangalawa, yung social media marketing, at yung pangatlo, nakapag-share po ako sa inyo ng mga nangyayari sa aking business. So this will be the end of our second episode of our micro business series. Bye bye.